Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa pinakahuling mga ulat mula sa South Korea, lumalakas ang mga indikasyon na seryoso ang Pilipinas sa pagkuha ng KF-21 Boracay bilang pangunahing multi-role fighter o MRF ng Philippine Air Force sa ilalim ng Re-Horizon 3 Modernization Program. Ayon sa pinakabagong ulat ng mga defense analysts, lalong bumibilis ang export campaign ng South Korea para sa KF-21. Iniulat na nasa huling yugto na ng kasunduan ang Indonesia, habang nagpapatuloy naman ang seryosong pakikipag-usap sa Pilipinas, Malaysia, at United Arab Emirates o UAE. Ito ay mahalagang balita hindi lamang para sa South Korea kundi maging para sa Pilipinas. Ang dahilan ay simple, habang dumarami ang mga bansang interesadong bumili ng KF-21, mas tumitibay ang posisyon nito bilang isa sa pinakamakabagong fighter aircraft sa buong Asya. Noong unang inilunsad ang proyekto ng KF-21 Boracay, marami ang nagduda kung kakayanin ng South Korea na bumuo ng sarili nitong advanced fighter aircraft. Sa loob ng mga dekada, kilala ang South Korea bilang tagagawa ng mga sasakyan, barko, electronics, at iba pang high-tech na produkto. Ngunit ang paggawa ng modernong fighter jet ay isa sa pinakamahirap na proyekto sa larangan ng aerospace engineering. Kinailangan ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan, libu-libong engineers, at halos isang dekadang pananaliksik at pagsubok upang maisakatuparan ang proyekto. Ngunit matapos ang matagumpay na serye ng flight tests, unti-unting nagbago ang pananaw ng mundo. Ang KF-21 ay hindi na lamang isang eksperimento. Isa na itong aktwal na combat aircraft na papasok na sa serbisyo ng Republic of Korea Air Force. Isa sa pinakamahalagang pangyayari ay ang pagsisimula ng serial production noong 2024. Sa mundo ng military aviation, magkaiba ang prototype at mass production. Maraming fighter aircraft ang nakalilipad bilang prototype ngunit hindi umaabot sa malawakang produksyon dahil sa teknikal o pinansyal na problema. Ngunit sa kaso ng KF-21, nalampasan na nito ang kritikal na yugto. Noong Marso taong 2026, inilabas ang unang mass-produced KF-21 fighter aircraft. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng test aircraft kundi isang combat-ready platform na maaaring ihatid sa mga customer sa loob at labas ng South Korea. Para sa mga bansang nagbabalak bumili, napakahalaga nito dahil nagbibigay ito ng kumpiyansa na tuloy-tuloy ang produksyon, suporta, at supply chain ng eroplano. Sa lahat ng mga bansang interesado sa KF-21, pinakamalapit sa kasunduan ang Indonesia. Matatanda ang bahagi ang Indonesia ng development program ng KF-21 mula pa noong simula. Bilang partner nation, nag-ambag ito ng pondo kapalit ng access sa teknolohiya at posibilidad na makabili ng fighter aircraft sa hinaharap. Bagamat nagkaroon ng ilang usapin tungkol sa kontribusyon ng Indonesia sa proyekto, lumalabas ngayon na papalapit na ang dalawang bansa sa pinal na kasunduan. Kapag natuloy ito, magiging napakahalaga ng Indonesia bilang unang export operator ng KF-21. At sa industriya ng depensa, ang unang export customer ay madalas nagsisilbing patunay na handa na ang isang sistema para sa pandaigdigang merkado. Para sa Pilipinas, mas mahalaga ang usaping ito kaysa sa simpleng pagbili ng bagong fighter jet. Sa kasalukuyan, isa sa pinakamalaking kakulangan ng Philippine Air Force ay ang kawalan ng tunay na multi-role fighter aircraft. Bagamat mahusay ang FA-50PH, limitado pa rin ito kumpara sa mas mabibigat at mas modernong fighter jets. Kung makakakuha ang Pilipinas ng 12 hanggang 20 units ng KF-21 Boracay, magkakaroon ng bansa ng kakayahang magpatrolya ng mas malayo sa West Philippine Sea, magsagawa ng air superiority missions, magdala ng mas maraming armas, magkaroon ng advanced radar at electronic warfare capability,
At ang panghuli, magbibigay lakas ito bilang deterrence laban sa mga potensyal na banta. At isa pang mahalaga, ay may mga ulat na kasama sa negosasyon ang pagtatayo ng maintenance at repair facility sa Pilipinas. Kung mangyayari ito, maaaring maging sentro ang bansa ng maintenance support para sa mga Korean-made aircraft sa rehiyon. Kasama rin sa mga target ng South Korea ang Malaysia. Matagal nang naghahanap ang Malaysian Air Force ng mga next-generation fighter aircraft upang palitan ang ilan sa kanilang mas matatandang combat jets. Bagamat matindi ang kompetisyon mula sa mga Western manufacturers, ang KF-21 ay may ilang bentahe. Una, mas mababa ang presyo nito kumpara sa ilang Western fighters. Ikalawa, gumagamit ito ng maraming modernong teknolohiya. Ikatlo, nag-aalok ang South Korea ng malawak na industrial cooperation package na kadalasang mahalaga sa mga bansang bumibili ng armas. Ang interes ng United Arab Emirates ay isa ring mahalagang indikasyon. Kilala ang UAE bilang isa sa mga bansang may kakayahang bumili ng pinakamodernong kagamitan militar sa mundo. Kung magiging seryoso ang kanilang interes sa KF-21, maituturing itong malaking tagumpay para sa South Korea. Ang pagpasok sa Middle East market ay maaaring magbukas ng pinto para sa iba pang potensyal na customer sa rehiyon. May ilang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na tumataas ang interes sa Boracay. Una ay ang balanse nito sa pagitan ng presyo at kakayahan. Hindi ito kasing mahal ng 5th generation fighters gaya ng F-35, ngunit nag-aalok ito ng maraming modernong kakayahan na malapit sa mga mas mamahaling platform. Ikalawa ay ang advanced ISR radar, modernong avionics, electronic warfare systems, at malawak na weapons integration. Ikatlo ay ang reputasyon ng South Korea bilang maasahang defense supplier. Nakita na ito sa tagumpay ng FA-50, K9 Thunder, at iba't ibang Korean defense products na ginagamit na ngayon sa maraming bansa. Kung magpapatuloy ang pagdami ng mga export customers ng KF-21, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa Pilipinas. Kapag mas maraming bansang gumagamit ng parehong aircraft, mas bumababa ang gastos sa maintenance at spare parts. Mas tumitibay ang logistics network. Mas mabilis ang pagdevelop ng upgrades. Mas nagiging matatag ang supply chain. At ang panghuli, mas tumataas ang operational reliability ng buong programa. Sa madaling salita, kung bibili ang Pilipinas ng KF-21 sa panahong marami ng ibang operator nito, mas mababawasan ang panganib kumpara sa pagiging unang customer.